Kung may nakita ka bang kayamanan na hindi mo inaasahan, pipiliin mo bang angkinin ito o ibalik sa tunay na may-ari? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong sinubok ang prinsipyo at dangal sa gitna ng tukso. Ang kanyang desisyon ay hindi lang nagpakita ng katapatan, nagbigay din ng aral na babago sa iyong pananaw sa buhay. Tapusin mo ang video na ito, baka ito na ang kwentong magpapaalala sa iyo kung ano ang tunay na yaman. Noong unang panahon, sa isang payapang baryo sa gilid ng disyerto ng San Isidro, may isang negosyanteng kilala sa pangalang Mang Ernesto. Si Mang Ernesto ay masipag, matalino, at matagumpay sa kanyang kalakalan. Pero higit sa lahat, may isa siyang kakaibang hilig, ang pag-aalaga ng mga kamelyo. Hindi basta-bastang kamelyo ang gusto niya, kundi ang mga bihira at magaganda. Para sa kanya, ang kamelyo ay hindi lang alaga, kundi kayamanan at karangalan. Isang araw, nagpasya siyang magpahinga muna sa trabaho at pumunta sa palengke sa bayan ng San Miguel upang maghanap ng bagong kamelyo. Habang nag-ikot sa palengke, may nakita siyang kamelyong agad tumawag ng kanyang pansin. Napakaganda nito, makintab ang balahibo, parang ginto kapag tinamaan ng araw. Agad na nahulog ang loob ni Mang Ernesto sa hayop. Ngunit mataas ang presyo. Matagal silang nagtawaran ng tindero, pero sa huli, nakuha rin niya ang kamelyo. Masayang bumalik si Mang Ernesto sa kanilang baryo. Pagdating sa bahay, iniutos niya sa kanyang katulong na si Toto na pakainin at alagaan ang bagong kamelyo. Habang inaalis ni Toto ang upuan sa likod ng kamelyo, napansin niyang may maliit na pouch na pelus sa ilalim. Nang buksan niya ito, namangha siya sa laman, mga diamante at mamahaling hiyas. Agad siyang tumakbo sa kanyang amo. Mang Ernesto, may nakita akong kayamanan sa ilalim ng upuan ng kamelyo. Nanlaki ang mata ni Mang Ernesto. Pero agad siyang tumugon, hindi akin ang mga yan. Kamelyo lang ang binili ko, hindi ang laman ng upuan. Dapat nating isauli ito. Napailing si Toto. Sayang, Mang Ernesto. Pwede nating itago ito. Walang makakaalam. Ngunit mariin ang sagot ni Mang Ernesto, ako ang nakakaalam, Toto. At sapat na yon. Bumalik si Mang Ernesto sa palengke sa San Miguel at hinanap ang tindero. Laking tuwa ng tindero nang makita siya. Salamat. Nakalimutan kong naiwan ko pala yan sa upuan. Bilang gantimpala, pumili ka ng isa sa mga diamante. Ngunit tumanggi si Mang Ernesto. Hindi ko kailangan ng gantimpala. Ang katapatan ko ang tunay kong kayamanan. Nang pilitin siya ng tindero, umiti si Mang Ernesto at pabirong sinabi, sa totoo lang, kinuha ko na ang dalawa sa pinakamahalagang diamante. Nagulat ang tindero. Ano? Alin ang kinuha mo? Agad niyang binuksan ang pouch at binilang ang laman. Lahat ay narito pa. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Mang Ernesto at mahinahong tumugon, ang dalawang diamanteng kinuha ko ay ang aking katapatan at paggalang sa sarili. Mas mahalaga ang mga yon kaysa sa kahit anong yaman. Napatahimik ang tindero. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang aral, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o hiyas, kundi sa pagkatao ng isang tao. Ang tunay na yaman ay nasa puso ng taong may katapatan at dangal. Marami ang handang ipagpalit ang prinsipyo kapalit ng pera, ngunit ang dangal ay kayamanang hindi matutumbasan. Sa harap ng tukso, ang paninindigan sa tama ang siyang pinakamahalagang ari-arian, ang yaman ay maaaring mawala, pero ang dangal ay habang buhay na yaman ng puso. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.